Yes. Itong panukala ng DA na ah, hulihin yung mga nangbabarat. Sana hindi lang ito pangako, hindi lang ito salita. Dapat may mahuli. Kasi ilang beses na natin itong narinig eh. Narinig na natin to ilang buwan ang nakalipas. Kaya lang, wala pa tayo nakikitang nanguhuli. Isa pa, ano ba yung dahilan kung ba't sila nang babarat? Ah, Yun yung gusto kong tanungin din sa DA at kailangan may sagot din sila. Alam naman natin kung ano yung dahilan kung ba't nang babarat eh. Noong isinabatas natin yung rice tarification law, kahit sino pwede na mag-import. Bago maisabatas yung rice tarification law, ang may hawak ng market ng bigas ay yung mga rice traders, mga rice millers. Doon talaga bumibili ng bigas galing sa Maynila. Ngayon, nung nagkaroon na ng rice tarification law, sino pa ang mag-i-import? Sumama na rin sila sa importation eh. Kasi nga, napilitan silang sumama dyan dahil kung hindi, malulugi lang din sila. Kaya karamihan din ng may mga malalaking rice mill, sila na rin ang nag-i-import. Sila pa rin ngayon ang bumibili ng palay. Ngayon, ang tanong, napipilitan ba talaga silang magbarat? O dahil sa napakamura ng imported na bigas, napipilitan din silang ibaba ang presyo na pagbili nila. So, yan yung dapat na meron tayong sagot, particularly ang DA sa kung bakit natin priority na manghuli pero hindi natin masagot itong tanong na to. So kung talagang seryoso ka na manghuhuli ka ng nambabarat, parang ina-assume mo na yung mga nambabarat ay talagang ginagawa yan para lang makapagnakaw o dahil gusto lang nila maghirap yung mga mahihirap o talagang napilitan sila ng sistema. So kung itong sistema na to ay gawa ng rice tarification law, baka ma-question natin na meron ba talaga kayong mahuhuli na nambabarat? Na meron ba talaga kayong mahuhuli na kartel? So, yan yung mga tanong na bandang huli kailangan nating sagutin kung bakit hanggang ngayon. Alam niyo po ba mga kabombo, noong nakalipas po na June 30 ay umaabot sa 700 panukalang batas ang ipinasa po sa Kamara sa unang araw po ng 20th Congress. At kabilang po dito sa batas na ito yung nais pong isulong ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez na siya rin pong speaker ng 19th Congress. Ito pong House Bill number 1 o yung panukalang Rice Industry and Consumer Empowerment o RICE Act na naglalayong ibalik yung regulatory power ng National Food Authority o NFA na makakatulong umano upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas at maprotektahan ang lokal po na pamahalaan. So tinanong din po natin, kinuhan din po natin ng reaksyon na hinggil po sa bagay na yan si Sir Argel Kabatbat at narito po ang kanyang kasagot. Hindi man ito naging amendment ng rice tarification law, pero parang amendment na rin ito ng rice tarification law kasi ibinabalik nila yung kapangyarihan ng NFA na makapamili ng palay sa maraming magsasaka. At I think kasama pa nga dito yung mais. Siguro pagka na isabatas ito, baka hindi lang palay, hindi lang mais, kundi pati yung mga ibang mga itinatanim ng mga magsasaka. Mga paggulay man yan o kung ano pa man. Kaya yan ang gusto natin na ginawa ngayon ni Speaker Martin Romualdez. Sana mapabilis natin yung pagsasabatas nito. Sana maihabol natin kaagad. Dahil malapit na po yung anihan. Nagsimula na kasi magtanim yung iba nung pang mga nakaraang linggo. So bibilang lang naman tayo dyan ng mga ilang linggo pa, mag-aanihan na. Sana batas na ito para yung NFA magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan para maisalba yung mga magsasaka natin na hindi palugi. Kasi sa ngayon, based on the statistics, parang nasa 5% lang ang kayang bilhin ng NFA na palay. Palay pa lang yun, 5%. Ang kayang bilhin. Pero yung actual na binili, I think nasa around 2% lang o 3%. Kasi nga, puno yung mga warehouses ng NFA gawa ng rice tarification law. Kaya sana mabago natin to para magkaroon ng impluensya yung NFA para mapataas ang presyo ng palay.
Bukod sa mga nabibili nila na diretso mula sa magsasaka, siguraduhin nila ng mga magsasaka yung binibilhan nila ng palay, naapektuhan din yung presyo ng palay sa public market. So, kung ang presyo ng palay, nakakabili ng marami ang NFA, kailangan tapatan ito ng mga rice traders, ng mga buyers. Kaya importante itong panukalang batas na to at tayo ay natutuwa na isa ito sa mga gustong isabatas na ni Speaker Martin Romualdez. Sana nga maisabatas na ito ng mabilisan. Hindi man ito naging amendment. Samantala mga kabombo, natanong din po natin ito pong si Sir Argel Kabatbat, ang chairman po ng Magsasaka Party List. Kaugnay dito po sa isa sa mga pinakalayunin po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naging laman din po ng kanyang mga mensahe, especially sa nakalipas po na State of the Nation Address o SONA, na pagtiyak sa food security po ng mga Pilipino dahil kung matatandaan po ninyo sa unang taong panunungkulan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pinangasiwaan po niya ang Department of Agriculture na nakatutok po sa pagtitiyak ng kasapatan po ng supply, especially ng pagkain sa ating bansang Pilipinas. So, natanong natin kung nakakamit nga po ba ng ating bansang Pilipinas ang tinatawag po na food security sa kabila po ng pagtaas sa presyo po ng mga pangunahing bilihin, mga pagkain, lalong-lalo na po sa agricultural products sa ating bansa. Narito pa po yung bahagi ng kanyang pahayag. Mabigat na obligation kasi, mabigat na pangako yung food security. Unang-una, kailangan malaki ang budget na ibigay sa agriculture. So, kung titingnan natin yung budget kasi ng gobyerno, parang mas marami talaga yung napupunta pa sa DPWH. Kaya nga parang mas napaprioritize pa yung pagsisimento kaysa sa pagsasaka. So yan yung mga kailangan natin baguhin. Hindi naman natin hinihiling na bigla ang pagbabago, biglang pagbabalik na rin agad natin yung budget. Mahirap din naman yon. Unti-unti dapat natin gawin. At ang nakita ko naman dito sa administrasyon, tumaas talaga ang budget ng agriculture. Kaya lang, nangihingi pa tayo ng mas mataas pa doon para makamit natin yung food security, then eventually food sovereignty. Ikalawa, kaya naman gusto yan ng administrasyon para makatikim ang ating mga Pilipino ng mas murang bilihin galing sa mga magsasaka. Halimbawa, yung bigas. Diba, pangako ng presidente na 20 pesos na bigas. Okay sana yan kung sagot na lahat ng gobyerno ang mga ginagastos ng magsasaka. Kasi ang mga magsasaka natin, hindi naman nanghihingi ng mataas na, sobrang taas na kita. Gusto lang nila ng patas na presyo. So, kung hindi naman binibigay sa kanila talaga lahat ng pangailangan nila, pero itinutulak pa rin ang 20 pesos na bigas dahil mas marami ang mga consumers kaysa sa mga magsasaka. Sa tingin ko, dapat hilingin na natin sa presidente na itigil na itong 20 pesos na bigas. Kasi nung ipinangako ni presidente itong 20 pesos na bigas, hindi pa nagkakaroon ng gera sa Ukraine. Hindi pa nagkakaroon ngayon ng gera sa Middle East. Ito kasi yung nag-cause ng inflation, lalong-lalo na sa presyo ng abono. Tapos ngayon, naapektuhan pati presyo ng gasolina, diesel. Kaya ito yung mga hindi naman niya inaasahan. Kaya dahil nangyari itong mga bagay na hindi natin inaasahan, hindi niya inaasahan, bitawan na natin yung 20 pesos na bigas. Dahil masasaktan talaga ang mga magsasaka. Mahirap naman talaga itong makamit nang hindi natutupad yung talagang malaking budget na kailangan ng mga magsasaka ng agriculture para makamit na natin itong 20 pesos na bigas. Sabi ko nga, nung mga nakaraang interview, yung subsidy na ginagamit ng gobyerno para makamit yung 20 pesos na bigas, sa ngayon, nakapokus sa bigas. Kung ang subsidy ginamit natin sa mga magsasaka, nakatulong ka sa magsasaka, nakatulong ka pa sa consumer. Pero kung ang subsidy ay ginagamit lang natin sa bigas, baka ang natulungan lang natin, baka mga importers lang na natupad yung 20 pesos na bigas kahit na nagna-number 1 tayong world
sa buong mundo na top importer ng bigas. So, sa tingin ko, kailangan baguhin yung priority ng subsidy. Yung pangako na 20 pesos na yan, bitawan na natin. At ako nananawagan sa mga magsasaka, kahit hindi sa mga magsasaka, sa bawat Pilipino, samahan ako sa panukala o samahan ako sa pagsasalita kay Presidente na bitawan na ang 20 pesos na bigas. Ang mga tao naman maiintindihan kung bakit hindi ito nakamit. Dahil para lang makamit ito, masasaktan yung mga magsasaka. Pilipino naman tayo pare-pareho. Ayaw naman natin na para lang makakain tayo ng murang bilihin, may mamamatay na industriya. Ito yung pagsasaka. Kaya yung mga sinasabi ng ibang farmer groups na baka marami nang mawalan ng ganang magsaka, ganyan kababa ang presyo ng palay, totoo yun. Kung ikaw nga naman, hindi ka na talaga kumikita, baka kung meron ka pang ibang pwedeng pagkakitaan, bibitawan mo na yung pagsasaka. Pero hindi lang yan ang dapat natin ikatakot, yung mga wala ng gana. Paano yung mga magsasaka na wala na talagang ibang pwedeng pagkakitaan kundi pagsasaka? Ano mangyayari sa kanila? Ilan sila? Maabot yan sa milyon. So kung yung milyon-milyong mga magsasaka na to, walang ibang pinagkakakitaan kundi pagsasaka, at ilang taon na silang nalulugi, saan sila papunta? Yan yung magandang tanong. Saan sila papunta at anong kailangan natin gawin para mailigtas sila? Parang hindi na ito biro. Kung ikaw, wala kang ibang pinagkakakitaan kundi yan, anong gagawin mo para meron kang kainin? Alam mo, marami ngayon na re-report na mga baka biglang nawawala. Pag nakita na lang, nakatay na. Parang nagkakaroon ng pagtaas sa krimen dahil sa dahil sa kahirapan. Ano yung kahirapan na to? Anong dahilan kung bakit nagkaroon ng kahirapan? Bagsak ang presyo ng palay. So dahil sa bagsak ang presyo ng palay, yung mga magsasaka na yan lang ang pinagkakakitaan, wala na silang ibang makain. Baka napipilitan na sila na gumawa ng hindi maganda. Yan yung gusto nating pigilan. Kaya, Mr. President, sana mapakinggan nyo kami at sana magkaisa tayo ng mga nakikinig ngayon na talagang ipaliwanag natin at parating natin sa Presidente. Itigil na itong 20